Filipino 5, Quarter 1, Week 3, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsagot ng mga tanong sa binasa o napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back, kids! Ang paksa natin ngayon sa asignaturang Filipino ay ang pagsagot ng mga tanong sa binasa o napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na masasagot ang mga tanong sa binasa o napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang wastong pagsagot ng mga tanong sa binasa o napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon. Paano mo masasagot ang mga tanong sa binasa o napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon? Ang higit na pag-unawa sa binasa o napakinggang kwento at tekstong pang-impormasyon ay makatutulong upang madali mong masagot ang mga katanungan ng walang pag-aalinlangan. Kailangan ng isang batang tulad mo na maunawaan at matandaan ang mga detalye sa binasa o napakinggang kwento upang masagot mo ang mga katanungan. Ang palagiang pagbabasa ay makatutulong sa iyo upang umunlad ang kakayahan at maintindihan ang anumang babasahin na ibibigay sa iyo. Tandaan na sa pagtatanong ay gumagamit tayo ng mga salitang ano, sino, kailan, saan, bakit, paano at ilan. Ito ang mga pangunahing tanong na ginagamit sa pagtatanong. Ang tanong na ano ay ginagamit na tanong ukol sa isang bagay, hayop, o kung ano ang iyong ginagawa at maaari ring impormasyon. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Ako po si Amanda Torres. Ang tanong naman na sino ay sumasagot sa tanong na patungkol sa tao. Halimbawa, sino ang aawit sa kanilang kasal? Si Binibining Brenda po ang aawit sa kanilang kasal. Ang tanong na kailan ay sumasagot sa tanong na patungkol sa petsa, araw, buwan at taon. Halimbawa, kailan ang iyong kaarawan? Ang akin pong kaarawan ay sa Setyembre 31, araw ng Huwebes. Ang tanong na saan ay sumasagot sa tanong na patungkol sa lugar. Halimbawa, saan ka pupunta? Ako po ay pupunta sa Maynila mamaya. Ang tanong na bakit ay ginagamit kung nais mong humingi ng dahilan o rason. Halimbawa, bakit hindi ka pumasok sa paaralan? Hindi po ako nakapasok dahil masama po ang pakiramdam ko. Ang tanong na paano ay sumasagot sa tanong na kung paano mo nagawa ang isang bagay. Halimbawa, paano ka nanalo sa paligsahan? Nanalo po ako kasi ginalingan ko po. At ang tanong na ilan ay ginagamit kung nais mong alamin ang bilang. Halimbawa, ilan ang sasama sa pamamasyal? 10 po ang sasama sa pamamasyal. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Ano ang ginagawa mo tuwing bakasyon? Basahin ang kwento ng isang bata. Unawain mong mabuti ang nilalaman ng kwento upang masagot ang sumusunod na katanungan. Ang pamagat ng kwento ay bakasyon na. Excited si Abby tuwing sasapit ang bakasyon dahil makakapunta na naman siya sa kanyang lolo at lola. Kaya gabi pa lamang, naka-empake na ang kanyang mga damit.
Kahit sinabihan siya ng kanyang nanay na ito na lamang ang mag-aayos nito, hindi pa rin siya napigil sa paglalagay ng damit sa kanyang bag. Maagang umalis ang mag-anak upang ihatid si Abby sa probinsya. Hindi man lamang siya inantok sa biyahe. Naalala niya ang kanyang mga ginagawa tuwing naroon siya sa kanyang lolo at lola. Inisa-isa niya sa isip ang mga gagawing muli pagdating niya doon. Tatakbo agad siya sa taniman ng kape. Makikipaglaro sa kanyang mga pinsan, maliligo sa dagat, at ang pinakagusto niya ay ang mga kwento ng kanyang lola habang sila ay namamahinga sa ilalim ng punong mangga. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Para sa unang katanungan, sino ang bata sa kwento? Ang bata po sa kwento ay si Abby. Pangalawa, saan siya pupunta? Siya po ay magbabakasyon sa lugar ng kanyang lolo at lola. Pangatlo, bakit siya excited sa pagpunta sa probinsya? Excited siya dahil magagawa niyang muli ang mga ginagawa niya roon sa lugar ng kanyang lolo at lola. Pang-apat, ano-ano ang gagawin niya roon? Ang mga gagawin niya roon ay pupunta siya sa taniman ng kape, makikipaglaro siya sa kanyang mga pinsan, at makikipagkwentuhan siya sa kanyang lola sa ilalim ng puno ng mangga. Panglima, nakapagbakasyon ka na rin ba sa isang probinsya? Opo, nakapagbakasyon na rin po ako sa aming probinsya. Pang-anim, saang lugar ito? Ang amin pong probinsya ay sa Zambales. Pang-pito, ano-ano ang iyong ginawa? Ako po ay madalas magpunta sa bukid, umakyat sa mga puno na may prutas, nagbibisikleta rin po ako at nakikipaglaro sa mga kaibigan ko doon. Pang-walo, sa iyong pagbabakasyon, ano ang hindi mo makakalimutan at bakit? Ang hindi ko makakalimutan sa aking pagbabakasyon ay ang masaya at simpleng buhay sa probinsya. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang ginagamit kung magtatanong ka ng lugar? A. Ano? B. Saan? C. Sino? D. Kailan? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Saan? Pangalawa, aling salita ang gagamitin mo kung nais mong malaman ang petsa ng pasukan? A. Paano? B. Sino? C. Kailan? D. Ano? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Kailan? Pangatlo, kung nais mong humingi ng dahilan o rason, ano ang angkop na salitang gagamitin mo sa pagtatanong? A. Bakit? B. Ilan? C. Paano? D. Sino? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Bakit? Pang-apat, ang salitang sino ay sumasagot sa tanong na patungkol sa patlang. A. Bagay. B. Tao. C. Lugar. D. Pangyayari. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Tao. At panglima, nais mong alamin ang bilang ng mga taong gumaling sa sakit na COVID-19. Anong salita ang gagamitin mo sa pagtatanong? A. Magkano? B. Kailan? C. Gaano? D. Ilan? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Ilan? Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, basahin ang maikling teksto.
Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagdurugtong ng sagot sa pariralang nakasulat. Basahin muna natin ang maikling teksto. Ang pamagat ng tekstong ating babasahin ay Levi Celerio, Pambansang Alagad ng Sining. Si Levi Celerio ay kilalang mahusay na kompositor. Napasama ang kanyang pangalan sa Guinness Book of World Record dahil siya ay tumugtog gamit lamang ang dahon. Hindi na mabilang ang mga awiting kanyang isinulat. Ilan sa mga uri ng awitin ay awiting Pilipino, pambayan, pamasko, at pag-ibig na ginamit sa mga pelikula. Ginawaran siya ng titulong Pambansang Alagad ng Sining sa Musika at Panitikan noong 1997 ni Pangulong Fidel Ramos. Dahil sa parangal na ito, higit siyang nakilala bilang isang kompositor at prolifikong lirisista bilang tunay na kaganapan, sentimentong makapuso ng sambayanang Pilipino. Ngayon ay sagutin na natin ang mga katanungan. Para sa unang katanungan, sino ang tinaguriang Pambansang Alagad ng Sining? Dugtungan ang pariralang ito. Ang Pambansang Alagad ng Sining ay si Levi Celerio. Pangalawa, ano ang ginamit niya sa pagtugtog ng musika? Ang ginamit niya sa pagtugtog ng musika ay dahon. Pangatlo, sinong pangulo ang nagparangal sa kanya bilang Pambansang Alagad ng Sining? Ang pangulong nagparangal sa kanya ay si Pangulong Fidel V. Ramos. Pang-apat, kailan siya ginawaran bilang Pambansang Alagad ng Sining? Ginawaran siya noong taong 1977. At panglima, saan napasama ang kanyang pangalan? Napasama sa patlang ang kanyang pangalan dahil sa husay niya sa pagtugtog ng musika. Napasama sa Guinness Book of World Record. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 4, basahin at unawain mong mabuti ang nilalaman ng teksto. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Isulat ang letra ng tamang sagot sa bilang 1 hanggang 5 at sa bilang 6 hanggang 10. Ibigay ang hinihinging detalye sa mga tanong. Basahin muna natin ang maikling teksto na may pamagat na tayo na sa Calabarzon. Ang Rehiyon 4A o Calabarzon ay binubuo ng 5 lalawigan. Ito ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ang mga lalawigang ito ay dinarayo ng mga turista dahil sa magagandang tanawin. Simulan natin ang paglalakbay sa lalawigan ng Quezon, kung saan kilala sa tanyag na kamay ni Jesus sa Lukban, Quezon. Isa sa makikita rito ang replika ng arko ni Noah. Sa Quezon din matatagpuan ang Bundok Banahaw na nasa pagitan ng lalawigan ng Quezon at Laguna. Ang bundok na ito ang pinakamataas sa mga bundok sa Calabarzon. Marami ring magagandang dagat na maaaring paliguan kung panahon ng tag-init. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Laguna, kung saan matatagpuan ang iba't ibang panghimagas tulad ng buko pie. Makikita rin dito ang bundok makiling na sinasabing binabantayan ng mga diwata. Sa Laguna rin makikita ang tahanan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Ito ay matatagpuan sa Calamba, Laguna. Ipinagmamalaki naman ng lalawigan ng Batangas ang kanilang produktong kape at balisong. Kung mapupunta ka sa kanila ay madalas mong maririnig ang salitang alae na galing sa salitang Tagalog, walae. Ibig sabihin ay wala pong problema, easy-easy lang. Marami ring dagat ang maaaring pagpili ang paliguan ng mga turista. Ang ika-4 naman na lalawigan sa Calabarzon ay ang Cavite, sa kinastilang salitang Tagalog na kawit, na pinaikling kalawit, bilang pantukoy sa kalupaan sa tangway ng Cavite na nakausli sa pook ng Maynila. Sa lalawigan ding ito, iwinagayway ang unang bandila ng Pilipinas sa balkonahe ni General Emilio Aguinaldo. Naging pangunahing pasyalan din ito
kung mayroon educational tour ang mga bata. Ang Rizal na ikalimang lalawigan sa Calabarzon ay nagtataglay din ng magagandang pasyalan o tanawin. Isa na rito ang bayan ng Tanay. Nakararanas ng malamig na klima ang mga taong dumarayo sa bayan na ito dahil sa bulubundukin ng Sierra Madre na sagana sa mga puno. Mayroon ring kalbaryo sa Binangonan, Rizal na may malaking krus sa tuktok. Kaya dito pa lamang sa Region 4A, marami ka nang mapupuntahan at maipagmamalaki mo sa mga turistang darayo sa inyong lalawigan. Ngayon ay sagutin na natin ang mga katanungan. Una, ang Region 4A ay tinatawag ding A. Mimaropa, B. Calabarzon, C. NCR, D. ARMM. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Calabarzon. Pangalawa, ilan ang lalawigan na bumubuo dito? A. 4, B. 6, C. 7, D. 5. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay D. 5. Pangatlo, saang lalawigan matatagpuan ang panghimagas na buko pie? A. Batangas, B. Quezon, C. Laguna, D. Rizal. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Laguna. Pang-apat, kung nais mong pasyalan ang bahay ni General Emilio Aguinaldo, saang lalawigan ka pupunta? A. Cavite, B. Rizal, C. Laguna, D. Batangas. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Cavite. Panglima, ang lalawigan ng Batangas ay may salitang madalas gamitin. Ito ay ang patlang. A. Alae, B. Hane, C. Abayhuo, D. Diyatae. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Alae. Pang-anim, anong produkto ang pinagmamalaki ng mga Batanggenyo? Ipinagmamalaki ng mga Batanggenyo ang kanilang kapeng barako at balisong. Pang-pito, anong lalawigan ang iyong pupuntahan kung nais mong makita ang kalbaryo? Tama! Kung nais mong makita ang kalbaryo, ay pumunta sa lalawigan ng Rizal. Pangwalo, bakit sinasabing malamig kung pupunta ka sa ibang bahagi ng Tanay Rizal? Tama! Dahil sa bulubundukin ng Sierra Madre na sagana sa mga puno kaya masasabing malamig sa Tanay Rizal. Pangsyam, maliban sa iyong sariling lalawigan, alin sa mga natitirang lalawigan sa Calabarzon ang pupuntahan mo? Nais ko pong balikan muli ang lalawigan ng Quezon Province dahil napakaganda ng mga tanawin doon. At pang-10, may kaibigang dayuhan na dumating ang ate mo. Hinihingian ka ng suhestyon kung saang pasyalan sa inyong lalawigan magandang puntahan. Ipaliwanag kung bakit iyon ang iyong napili. Ang aking suhestyon ay sa Tagaytay City, sa lalawigan ng Cavite, dahil sa magagandang tanawin doon at malamig na klima. Tandaan, kailangan ng isang batang tulad mo na maunawaan at matandaan ang mga detalye sa binasa o napakinggang kwento upang masagot mo ang mga katanungan. Ang palagiang pagbabasa ay makatutulong sa iyo upang umunlad ang kakayahan at maintindihan ang anumang babasahin na ibibigay sa iyo. Tandaan na sa pagtatanong ay gumagamit tayo ng mga salitang ano, sino, kailan, saan, bakit, paano at ilan. Ito ang mga pangunahing tanong na ginagamit sa pagtatanong. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam!
Thanks for watching!